Mula sa pagkakayo ko sa paghuhugas ng pinggan na pinilit ni Isay sa mag-ina matapos nilang mananghalian, nagtaas ng paningin si Isandra. Otomatikong napalingon sa bakuran na abot tanaw niya mula sa nakabukas na pinto. Rinig ni Isay ang kasabikan sa tinig ng binatang paparating at ng may edad na lalaking kasama nito. Sigurado siyang ito si Mang Adolfo at si Fonzie na nag-iisang kapatid ni Jackie. Pinagtutulungan ng mag-amang bitbitin ang dalawang pintong nakatali sa isa't isa. Ito marahil lang sinadya sa hardware na sinasabi ni Dodong. Tumawag si Fonzie sa bakuran. Lumabas ng silid si Jackie. Humabol sa inang sinalubong ang mag-ama. Nang maibaba sa loob ng bakuran ng dala, nagmano si Fonzie kay Aling Maxima. Hinarap naman ng ginang ang asawang pawisan. Inabot ni Aling Maxima ang bimpong nakasampay sa kanyang leeg at maagap na pinahid sa noo at sa leeg ng asawa. Isang halik sa noo naman ang ginante ng lalaki. Saglit na lumuyot ang puso ng Kodayon, bagamat iba ang atake ng kanyang inay sa paglalambing sa kanyang tatay Marco, iisa lamang ang damdaming sumasagi sa kanya kapag nakakasaksi ng ganitong lambingan ng mag-asawa. Ang sarap lang isipin na sa ganoong edad, may mumunting gawi pa rin ng dalawang tao upang ipakita ang pagmamahalan sa isa't isa. Si Fonzie naman ay may ngiting pumasok sa loob ng bahay, ngunit napatda nang makitang nakamata ang dalagang Kodayon mula sa lababo. Bisita ko si Isay. Agap ni Jackie sa binatang nilipat sa kapatid ang namimilog na mata. Isang tipid ng ngiti ang binigay ni Isay sa binata. Ate naman, tinutuon mo naman yung sinabi ko sa yung uwian mo ko na magiging asawa. Biro nito ng mahamig ang dila habang papalapit kay Isay. Tolongges! Sagot naman ni Jackie sa kapatid bago nagmano sa ama. Hi Isay. Anito na nilahad ang palad. Itinaas ni Isay ang mga kamay na may sabon at kanin-kanin. Isang pagtanggi sa palad na nag-aabang. Walang nagawa si Fonzie kundi ipamulsa na lang ang mga kamay. Tingin ni Isandra, nasa 18 lamang ito. Mukhang totoy pa kasi. Magandang araw ho, Mang Adolfo. Bati naman ni Isay sa haligi ng tahanan nang tuluyang makapasok na ito. Magandang araw rin naman. Bati pabalik ng lalaki na nakaakbay sa kanyang asawa. Sumandal si Fonzie sa pasimano ng lababo, pinag-cruise ang mga bisig sa dibdib habang pinagmamasdan si Isay. Lihim na napabuntong hininga ang Kodayon sa lapit na ginawa ng binata. Hoy! Umalis ka nga dyan, tolongges ka. Paano matatapos mag-urong si Isay? Sawata ni Jackie na hinila palayo ang kapatid. Nako Isay, pagpasensyahan mo na ang bunso ko. Maloko talaga yan, pero mabait naman yan. Tila nahihiyang sabi ni Mang Adolfo, tipid na ngumiti lang ang Kodayon bilang pagsagot at pinagpatuloy ang ginagawang pag-uurong. Dinulutan na minindal ni Aling Maxima ang mag-ama habang nagkukwento si Jackie kung paano niya nakilala si Isay. Nakaramdam ng pagkailang ang dalaga nang muling magpasalamat ang mag-asawa sa kanya. Hindi naman nakaligtas kay Isay ang mahinang paglunok ni Fonzie nang malamang nabali niya ang braso nang nambasto sa kanila ni Jackie. Lihim siyang napangiti. Alam niyang nagbigay iyon ng munting babala sa binata na hindi kaanong kilala ang personal space base sa paglapit-lapit nito sa kanya nung una siyang makita. Ilang palitan pa ng kwento at komento tungkol sa naganap na gabasan at trabaho ni Jackie, maging ang pintong binili ng mag-ama bago napunta sa pag-imbita ni Dodong ang paksa ng usapan. Nakaupo na sa isang bakanting silya noon ang Kodayon. Tahimik at kunwari ay iniisa-isa ang mga bala ng Betamax. Si Fonzie ay naligo naman, hindi nagpapigil sa ina na pinapanakot ang pagkapasma sa lalaki. Dahilan ni Fonzie, may bisita silang dalaga. Tiyahe. Basta pahatid kayo pabalik ha. O hindi kaya isama niyo si Fonzie para may lalaki kayong eskorte. Suhestyon naman ni Mang Adolfo. Ihahatid ho ako ni Dodong, sigurado yun tay. Paninigurado naman ng dalaga. Hati ang isip ni Isay habang sinasalang ang isang balang si Dolby ang bida.
Nagkunwari siyang nakatuon ng atensyon sa palabas nang ito ay mag-umpisa. Kahit na hindi naman roon nakatuon ang kanyang atensyon, ang balak niya sana maggala mamaya at kung maaari daanan ng triplets. Papatulugin sana niya ang buong pamilya na maaga. Ngunit nakapangako na si Jackie kay Dodong, mukhang may mumunting intindihan ng dalawa. At dahil siya ay bisita at tumatanaw ng utang na loob sa pagpapatira sa kanya ng munting pamilya, pinakita niyang hindi labag sa kanyang loob ang pagpayag nang ipagpaalam siya ni Bio kay Aling Maxima. Bago siya tinanong, "Bahala na. Gagawa na lang siya ng paraan upang makapuslit sa lamay na pupuntahan nila." Maagang naghapunan ang pamilya nila Jackie. Adobo sa gataang ulam na sa awa ng Diyos ay kukonting toyo lamang ang ginamit ni Aling Simang. Mahilig sa gulay na sinapaw ang mag-ama na siyang kinalugtan din ni Isay kaysa sa nilutong ulam ng ginang. Silang tatlo lang nila Ponsi ang umubos ng dinalbos na kangkong at okra. Napunta pa nga ang paksa kung bakit hindi sinasawsaw ni Isay ang mga gulay sa bagoong na may sili at kalamansi. Muli na lang siyang nagdahilan. Eksaktong 7:00 ng gabi nang kumahol ang asong nakabantay sa bakuran nila Jackie. Nang silipin ni Aling Maxima, 5 kalalakihan ang kanyang nakita sa labas ng bakuran. Hindi na kailangan pang buksan ng ginang ang ilaw sa labas sapagkat may dalang kulman ang mga ito. Sapat upang lumiwanag ang kanilang kinatatayuan. Nagmagandang gabi ang mga ito sa pangunguna ni Dodong at muling pinagpaalam ang mga dalagang nais imbitahan. Tumawag naman ang ginang kila Jackie na nasa silid, pinaalam na nasa labas na sila Dodong. Si Mang Adolfo ay saglit sumilip upang kilalanin o mukaan ang 5 kabinataang bisita. Nakagayak na ang dalawang dalaga nang lumabas ng silid. Simpleng bestidang bulaklakin ang pinili ni Jackie. Si Isay naman ay maong na pantalon, hapit at isang blusa. Sumunod si Ponsi na galing rin sa sarili nitong silid. Nakagayak na rin. Kilala ni Ponsi ang mga lalaki. Nagbatian saglit bago kumuha ng isang kulman si Ponsi mula sa 3 lalaking humahawak ng maliwanag na ilawan. Matapos mabilisang ipakilala si Isay sa 3 bagong kasama. Si Piping, si Dindo na may hawak na gitara at si Kule. Pinagitnaan ni Ponsi at Bio ang dalagang kodayon, samantalay sabay na naglakad si Jackie at Dodong. Ang tatlo nahuhuli sa linya habang binabaybay nila ang makipot na pilapil. Nang makalagpas sa may kadulasang daan at nakalapat na ang mga paa sa may katigasang lupa, si Dindo, ang may hawak ng gitara, ay nag-umpisang kalabitin ang mga kwedras. Napalingon si Isay saglit kay Dindo, na sa kanya naman nakatuon ang mga mata. Paano'y magaan ang bitaw ng mga kwedras. Tila nang hahalina ang strumming. Isang piyesa ni Elvis ang pinili. Can't Help Falling in Love with You. Naging romantiko ang may kalamigang paligid. Lalo kung pagmamasdan si Jackie at si Dodong na tila hindi alintana ang mga kasama sapagkat mahinang nag-uusap. Nakahawak si Jackie sa braso ng lalaki. Tumatawa naman si Jackie sa sinasabi ni Dodong. Kahit naglalakbay ang kalahating isipan ni Isandra, ramdam niya ang mayat-mayang pagtikhim ng 2 kasabay niya sa paglalakad. Ni tila pinipili ang mga salitang nais bitawan, hindi lang makahanap ng maayos na tiyempo. Isang lihim na buntong hininga ang pinakawala ng dalaga. Ngunit ang mga isipin na iyon ay nahinto ng isang samyo ang nasakap ni Isay mula sa madamong parte ng magkakatabing puno ng yakal. Mahinang samyo ng presa. Otomatikong roon lumipad ang kanyang mga mata, ngunit hindi pinahalata sa paglalakad ang kanyang napansin. Madilim sa parteng iyon, ngunit hindi kayang itago sa mata ng kodayon ang isang anyo ng taong nagkapira-piraso at lumipad. Naging mumunting ibong itim, mga balin sa sayaw. Sumunod ang mata ni Isay nang umangat ang mga ibon sa ere. Napatingala pa sila Ponsi sapagkat tila kinukuha ng mga ibon ang kanilang pansin.
Dumaan kasi sa ibabaw nila ang ilan. Nakahawi pa nga ang ilang lalaking may dalang kulman. Oh, ano yun, paniki? Tanong ng isa na tinaas pa ang dalang ilawan. Hindi mga panggabing ibon yata. Anang isa naman. Lumipad lang sa kabilang ibayo. Tumungo sa madadawag na halamanan. Nagkunwari si Isay na naiwan ang isang tsinelas sa paghakbang dahilan upang lumapat ang talampakan niya saglit sa lupa. May kinumpirma. Nangunot ang kanyang noo ng bahagya nang malaman mula sa lupang nagsataong anyo ang mumunting balin sa sayaw. Bakit ganon? Hindi niya malanghap ang samyo ng aswang sa ere. Sa halip, tila matapang na samyong damong Maria o kung anong nahahamugang dahon ang nasasagap ng matalas niyang ilong. At bakit biglang nawala ang mahinang samyo ng presa sa hangin? Mga isipin na nagpagulo sa dalagang kodayon. Nang mapansin niya ang mahinang pagtango ng itim na nilalang mula sa malayo, nang ito ay sumilip mula sa ibabaw ng madadawag na halamanan, alam ni Isandrang kailangan niya itong makausap. O nagpapahapyaw ng pakikipag-usap? Mauna na kayo. May kalakasang wika ni Isay na kinatigil ni Dindo sa pagkalabit ng mga kuwedras at paglalakad ng lahat. Napalingon ang lahat sa kanya. Mauna na kayo. Susunod na lang ako. May daraanan lang akong importante. Utos muli ng kodayon. Namayani ang katahimikan. Pagkuway tila walang anumang naglakad muli ang pito, naiwan si Isay sa kanyang kinatatayuan. Siguraduhin mong walang mangyayari sa mga yan kung ayaw mong wisikan kita ng katas ng kalamansi. Mahinang wika ng kodayon sa hangin. Bago nilinga ang kinaroroonan ng nilalang na sa kanya ay tumawag ng pansin. Mula sa pagkukuble sa madawag na halamanan, lumabas ang lalaking udom. Walang damit at nangingintab ang balat sa pinaghalong uling at langis na rito ay pinahid. Lalong tumapang ang samyo ng mga dahon sa kanyang ilong na kinalito ng dalaga. Walang nababanggit ang kanyang inay Caridad na may mga aswang palang ganito ang samyo. Parang dahon, halaman, hindi niya talaga mapagtanto, ngunit napakalayo sa amoy ng mga ordinaryo o halong lahi ng aswang na sanay siya. Wala akong balak na masama sa kanila. Hindi ako kumakain ng tao. Sagot naman ito, tuluyang humarap si Isandra. Ikaw ba ang nagpasingaw ng samyong presa kanina? Tanong ng dalaga. Iyon lamang ang tanging sagot sa biglang pagkawala ng mabango at matamis na samyo sa hangin. Kinuha lang talaga ang kanyang pansin. Tumango ang lalaki na hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Nakataas ang bantay nito sa sarili ngunit hindi kayang itago ang panginginig ng kalamnan. Hindi sa gutom, kundi sa takot. Isang reaksyon na sanay na si Isay. Ang lahing kodayon kasi ang pinakamataas na lahi ng mga aswang. Makapangyarihan sapagkat ang kodayon lamang ang lahi ng aswang na kayang kumain ng kapwa aswang. Hindi pa kasama ang ilang piling kakayahan nito o kapangyarihang matatamo kung mabibigyan ng pagkakataon. Marami pa ring halong lahi na hindi kilala ang kodayon, lalo kung bagong yanggaw pa lamang o nahawahan ng hindi sinasadya at hindi alam ang kalakaran sa bagong mundong tatahakin. At sila, ang kadalasang nailalaman si tiyan ng mga kodayon. Anong pakay mo sa akin? Tanong ni Isandra sa lalaking saglit luminga kung saan bago binalik sa kanya ang nagpapagang mga mata. Tungkol sa amaranhig. Nasabi ng mga anak kong nakakita ka ng amaranhig sa baryong ito. Mahinang sabi ng lalaking udom sa dalagang napatda saglit. Anak mo ang triplets? Hindi makapaniwala ang wika ni Isandra. Isang pagtango lang ang sinagot ng lalaki, ngunit nabaghan nang sumilay sa labi ni Isay ang matamis ng ngiti. Hindi malaman ng lalaking udom kung kikilabutan ba o gagaan ang pakiramdam buhat sa mumunting nerbiyos na kanyang nararamdaman. Bagamat hindi maitatangging may kagandahang panlabas na kaanyuan ng kodayon na natural sa lahing taglay,
hindi niya pa rin makalma ang sarili. Naanimo ba'y ang kaharap niya ay dambuhalang buhaya na kaya siyang lunukin ng buo sa mabilisang paraan. Isa marahil ang damdaming ito sa nararamdaman ng tao kapag nakakakaharap ng aswang. Otomatikong nag-aalala sa sariling kaligtasan. Walang kasiguraduhan ng bawat sandaling daraan. Hindi niya mahamig ang sariling magpasalamat sa kudayon sa pagpapalaya sa kanyang mga anak. Paano'y hindi naman sigurado ang lalaking udom kung tinantanan na ba nito ang kanyang mga anak. Aaminin niyang oo nga't may kakayahan ng kanyang mga triplets na ipagtanggol ang sarili. Ngunit ano bang laban ng mga ito sa kudayong hindi niya alam kung anong kapangyarihan ng taglay. Kumabog ang kanyang dibdib nang maalala ang kwento ng mga anak. Naroon pa rin ang pangamba, ang kilabot ng mapagtantong hindi lang basta-bastang aswang ang kinaharap ng kanyang triplets ng umaga ngayon. Ang asawa niya nga hindi na umalis ng bahay sa takot at ninais na bantayan na lang ang kanilang mga anak. Huwag ka matakot sa akin. Wala na akong mali siya sa mga anak mo. Hindi ko ikakailang. Oo, nagutom ako sa samyo ng kanilang mga dugo sapagkat presa yun at 3 bata pa. Ngunit hindi ako pinalaking masiba ng aking ina. Ikalmo mo ang iyong sarili. Hindi ako kaibigan ngunit hindi naman ako kaaway. Mahabang saad ng nakangiting si Isay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng lalaking udom, ngunit hindi pa rin niya tuluyang binaba ang bantay sa sarili. Ano pang alam niya? Ang tungkol naman sa mga amaranhig, nilanghap ko ang mahinang samyo nito sa hangin, malapit sa mga mahogany. Nakarating ka na ba doon? Doon sa dulong bahagi ng lupain, tinatago ang amaranhig. Tingin ko, lalaki ang kasarian. Inaalagaan ng isang tao. Lalaki rin. Hindi ko pa alam kung anong mabigat niyang dahilan ngunit balak kong alamin. Bakit ka nga pala interesado? Tanong ng kudayon. Saglit na palunok ang lalaking udom. Inalipin ng kung anong isipin. Naigtad pa nang lumakad palapit si Isandra. Antimanay napahakbang siya paatras. Nakinatigil naman ang kudayon sa paglapit. Humingi si Isandra ng paumanhin bago muling nilinaw sa kanyang hindi nito nais na siya ay saktan o kainin man. Nakumalma siya na napipilitang sinunod naman ng lalaking udom. Nagpakilala si Isay. Tumango ang lalaki saglit bago binulong ang pangalan. Ranilio. Paano mo na itatago ang tunay mong samyo, Ranilio? Nakukuryoso lamang ako. May kakayahan ka ba? Tanong ni Isay. Tingin ko isa yun sa mga benepisyong makukuha ng aswang na kahit kailan hindi kumain ng tao. Sagot naman nito sa kudayon. Kahit kailan? Hindi makapaniwalang muling tanong ni Isay. Tumango si Ranilio. Ang aking ama mula ng mayanggaw ay hindi piniling kumain ng tao sa tindi ng pagmamahal niya sa aking ina. Ang nakayanggaw o ang naging dahilan ng pagiging udom niya ay ang aking lola. Purong udom ang aking lola na naisanay ipasa ang lahi sa aking ina ngunit tumanggi si Nanay Moira. Ang tatay kong si Reden ang kumuha ng sisiw o ng bertud na kalaunan ay minana ko naman sapagkat nagmahal ako ng isang halong lahi. Ordinaryo at udom rin. Hindi namin ninanais na ipamana ang aming mga bertud sa triplets. Tingin ko naman, kaya nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa mundong ating ginagalawan. Ngunit kahit paano, nilalagyan ko ang kanilang katawan ng pambura ng kanilang samyo. Para lang iligtas sa sino mang aswang na kanilang makakasalubong ko sakali. Nagkamali lang talaga ang isa kong anak kaya mo nalanghap ang kanyang dugo. Mahabang paliwanag ni Ranilio sa kudayon. Hindi sumagot si Isay, mataman lang na nakinig. Kaya naman nagpatuloy si Ranilio sa pagkukwento. Bago lang kami rito sa baryo Bagawak, sinadya naming lumipat rito dahil may nakapagsabing ilang taon ang nakakaraan may nangyaring pagsalakay ng mga amaranhig dito. Kung hindi mo kasi na itatanong, sa kabilang bayan dati, saglit na nirahan at nagtrabaho ang aking ina at lola sa isang asokarera.
Doon namatay ang lola ko. Ngunit sinigurado nila ama na nakuha niya ang itim na sisiw na nais ipamana kay inay ni lola. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, nang lumipat sila sa ibang bayan upang magsimula ng bagong buhay, muli silang napabalik sa Asocarera sapagkat may nagbalita sa kanilang may amaranhig na gumagala sa kakahuyan malapit sa tubuhan. At nang makita nila, si Lola Telang yun, na nakakagat ng ilang tao na naging maranhig naman. Tumulong si Itay sa pagsupil ng mga maranhig kaso'y may ilang nakatakas at hindi na nasundan. Naging panata na tuloy ni Itay ang pagkitil sa mga amaranhig kung siya ay may nababalitaan. Isang misyong pinasa sa akin, kaya kami palipat-lipat. Kasama ko ang aking mga anak na sumusupil ng mga maranhig o amaranhig, lalo kong nagiging peste sa lugar. Muling lahad ng lalaking udom. Hindi maiwasan ni Isay na mamangha sa ganitong kaisipan ng ilang nilalang na katulad niya. May misyon sila, may katuturan ng buhay kahit walang inaasahang kapalit sa kanilang ginagawang kabayanihan na sila lamang ang nakakaalam. Kung ganon, ibabalata ko sa iyo ang amaranhig na natagpuan ko. Sasamahan kita doon. Dadalhin mo ba ang triplets? Tanong ni Isay sa lalaking udom. Kung amaranhig lang naman at nag-iisa, kaya ko na yun. Ikaw ang nakakaangat sa aking lahi. Maari bang magtanong, may iba ka pa bang naaamoy rito sa baryo bukod doon? Tanong ni Ranillo na unti-unting kumakalma na ang presensya sa kudayon. Naintindihan ni Isay ang sinabi ng lalaki. Ang udom kasi ay isang lahi ng aswang na bagamat hindi malakas ang pang-amoy at walang kakayahang pakiramdaman ng lupa, idagdag pang hindi nito kayang magpalit-balat. Bukod sa mumunting ibong balin sa sayaw, bumawi naman ang udom sa isang kakayahan na hindi kailanman nakuha ng mga ordinaryo at halong lahi. Ang udom kasi ay hindi basta-basta namamatay kung hindi makukuha ang bertud nito ng pagkaaswang sa katawan. Kahit anong pinsala nito, putulan mo ng paa, ng kamay, ng kalahating katawan, hindi mapupugto ang hininga hanggat hindi natatanggal sa kanilang katawan ang bertud. Kagaling at kagaling ang napinsalang udom. Ang sabi pa na hindi siya masyadong sigurado sapagkat minsan lang nabanggit ng kanyang inay Caridad kung sakaling makakain raw ng tuloy-tuloy ang napinsalang udom ng tao at mga sanggol, maaaring bumalik o tumubo ang mga bahagi ng katawan na nawala o napinsala. Bukod sa amaranhig na yon, wala na akong nalangha pa o naramdamang iba sa lupaing ito. Ikaw nga, o kahit ang asawa mo hindi ko naramdaman. Nung ako ay gumala nung nakaraang gabi. Sagot ni Isay na nag-iisip. Hindi kami nagsasaaswang kung hindi kailangan. Maingat kami sa aming katauhan, isa pa'y triple ang aming pag-iingat dahil ang aming mga anak ay... Hindi na tinuloy ni Ranillo ang naisabihin na agad rin namang naintindihan ni Isandra. Minsan kahit anong ingat talaga, kapag nagsaaswang ang isang nilalang, minsan nakakalimot sa katinuan, lalo na kung makakaamoy ng mabangong samyon ng presa. Ngunit alam ni Isay na hindi biro ang pasensya o pagtitimpi ng mag-asawang napanday sa ilang taong dumaan. Sanhi upang hindi masaktan ng mga anak. Isang nakakamanghang pangyayari at isang hindi naman nakakatawang biro yon. Mag-asawang aswang na biniyayaan ng mga presang sanggol. Hindi niya lubos maisip kung paanong natiis ng mga ito ang sarili, lalo nang lumabas ang 3 sanggol sa tiyan ng inang aswang. Ayaw na niyang ipinta ang mga pangyayari sa kanyang gunita. Ayaw na niyang imaginein pa. Ngunit ano bang alam niya? Ang pag-ibig kahit anong anyo at bersyon ay napakamakapangyarihan sa lahat at hindi biro ang pag-ibig ng isang magulang sa kanilang mga anak. Saglit sumagi sa kanyang isipan ang kanyang tatay Gabriel na minsan ay nagawang ngatain ang kanyang palad sa gutom na nararamdaman. Pabaya ang kanyang ama kasi, kaya iyon nangyari. Kung busog ito ng araw na yon, hindi ito matutuksong saktan siya.
Kailan mo gustong puntahan? Tanong ni Isay na pilit binubura ang lungkot at takot na naramdaman niya para sa ama ng araw na yon. Saglit luminga sa paligid si Ranilio. Kung ako ang masusunod, ngayong gabi na sana, ngunit kailangan kong umuwi muna sa aming tahanan upang makalma ang aking asawa na ako ay buhay pa. Napapailing na pagtatapat nito na kinatawa ni Isay. Muli niyang nakuha ang ibig nitong sabihin. Ang napag-usapan nga namin, kung hindi na ako makakauwi ngayong gabi, lilisanin na mag-iina ko ang baryong Bagawak upang tumakas. Alam mo na, kudayon ka. Walang kasiguraduhan ng aking kaligtasan. Pagtatapat nito ng tuluyan, napahalokip-kip si Isay. Hindi maiwasang mangiti ng maluwag. Niintindihan ko. Maaari ba akong sumama upang tuluyang makalma ang iyong asawa na ako'y walang balakin masama sa iyong pamilya? Tanong ni Isay sa tumangong lalaki. Pinanood ni Isay na magkapira-piraso ang katawan nito. Naging mumunting ibong balin sa sayaw at lumipad pataas. Hinintay niyang makalayo saglit bago niya patakbong sinundan. Magandang araw! Ako po si Aling Maria. Ulit. Magandang araw, ako po si Aling Maria at welcome sa ating shout out. Ay, pasensya na baliw-baliw na naman ako. At paus na naman. Sorry. Yun. Okay. Unang-una si listahan. Shoutout sa'yo, Sir Dave Corpus. May pa-special pa-shoutout siya or pa-greetings yun. Gusto niya lang mabati. Sa June 16 pa naman. Kasi hindi rin ako sure kung kailan ako makakapag-upload ulit. O kaya ngayon na lang, Sir, pasensya na. I-advance na natin. Ayun, Sir Dave Corpus. Gusto niyang pa-shoutout ang kanyang first baby na magpa-first birthday din sa June 16. Ayan. Pa-shoutout din daw sa kanyang wife na si Ma'am Eileen. Ayun, Sir David, Ma'am Eileen. Ayun. Congratulations po at happy birthday po kay baby Maria Angela ang pangalan. Katokayo din. Ka Maria rin. Ayun. Happy birthday po. Sunod. Shoutout sa'yo, Coco. Shoutout sa'yo, Ma'am Rosel Gemina. Shoutout sa'yo, Ma'am Jane Soltera. Shoutout sa'yo, Ma'am J. Garbo. Kay Ma'am Cheryl Rose Nevera. Siyempre, doon sa dalawang magkapatid. Kay Ma'am Janice at kay Ma'am Beng. Shoutout sa inyong dalawa. Yan, maraming salamat sa suporta po. Lalo na sa'yo, Ma'am Beng. Ang dami mong comment. Maraming salamat. Shoutout sa'yo, Ma'am Jerilyn Edjao. Kay Ma'am Jackie Lugatding mo. maraming salamat po. Kay Sir Raul Puno, shoutout po. Kay Nel Panaligan, kay Joseph Arsola, mahal ko, shoutout sa'yo. Kay Ma'am Janet Sabado, kay Ma'am D, yon the best. Kay Ma'am D, shoutout sa'yo. Kay Ma'am Diana Garcia, kay April Joy Nabarance or Lance. Basta, ayun. Shoutout sa'yo, Ma'am Damn Love. Shoutout sa'yo, Ma'am. Shoutout kay Billy Swift at kay Ma'am EDM Mori. Yan, shoutout sa inyong dalawa. Shoutout sa'yo, Hener Reyes. Shoutout sa'yo, Rory Epipan. Shoutout sa'yo, Marjul. Tsaka kay Ma'am Yuri DC Love. Yan, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, Efrain Ray Lodevico. Ayan. Shoutout sa'yo, Dazzle Works. Shoutout sa'yo, Ma'am Ellen Aragon. Ma'am Sheng Ebo. Kay Ma'am Main at saka sa best friend niyang si Ma'am Christine. Shoutout po sa inyong dalawa. Shoutout sa'yo, Rani Kid. Kay Ma'am Fatima Lumang Kulob. Shoutout sa'yo, Hi Girl. Shoutout sa'yo, Sniper Bicar. At kay Jace Schroeder. Sana tama ako nabasa. Ma'am Jace. Ayun. Shoutout sa'yo, Ma'am Jace. Shoutout sa'yo, Sir Gio. Sir Zero. Kay Jan Yan AXC. Kay Ma'am Choco, kay Dark Dweller,
Dark Dweller, ang nangyari? Wala na upload? Upload din na ba? Upload na. Shoutout sa'yo, Dark Dweller. Shoutout sa'yo, Ma'am Mirna Boho, kay Sir Joseph Balenday, kay Ma'am Arlene Sapanta, kay Genesis Deoneda, kay Sir Manoy, kay Sir Sherwin, kay Ma'am Aubrey Delgado, kay Ma'am Mika Recto, kay Ma'am Lerma Magbanwa, kay Ma'am Sheyan Ginon, kay Ma'am Amor na nasa Israel. Yan. Lagi niya kino-comment. Addict listener from Israel. Yon. Ma'am Amor, maraming salamat. Kay Ma'am Kim Dagkutan, kay Ma'am Maria Teresa Galima Mayo. Shoutout sa'yo, ma'am. Kay Bibi Boy, kay John Carmelo TV. Hi, Bibi Boy. Shoutout sa'yo. Shoutout din kay Ma'am Maria Mod, kay Annalyn Abdubdo, Abuddo, sana tama ako nabasa. Ayun, sorry. Kay Ma'am Annalyn, shoutout sa'yo. Kay Ma'am Jesseline Infante, kay Sir Oliver Pepanya, shoutout din sa'yo, Jessie Oman. Sir Jessie, maraming salamat po. Shoutout din sa'yo, Roreline Galon. sorry. Shoutout sa'yo, Lorely Galon. Yon. Kay Ma'am Diana Garcia, shoutout sa'yo, ma'am. Kay Sir Jericho, ayun, horror stories. Ayun, shoutout sa'yo, Sir Jericho. Shoutout sa'yo, Ma'am Janice Espino. Shoutout sa'yo, ang pinakabata kong listener, si Danita. Alam ko 15 lang to eh. Ayun. Aral-aral mo na, Danita, ha? Ayun. Shoutout sa'yo, Ma'am Cheska Lauren Leyes. Shoutout sa'yo, Ma'am Perla Tereng. Kay Sally Aguilar. Kay Mary Grace Sara Andales. Kay Jean DC. Sir Jean. Yan. Shoutout sa'yo. Kay Ma'am Eliza Adona at kay Nikki Adona. Yan. Alam ko magpinsan sila. Shoutout po sa inyong dalawa. Shoutout sa'yo, Ma'am Mats Almogera. Ayun, Ma'am Mats. Shoutout po sa inyo. Shoutout sa'yo, Kalel Kent. Ayun. Na laging napupuno ka ng grasya. Laging ganun ang kino-comment niya. Maraming salamat, Sir Kalel Kent. Yun. Shoutout sa'yo. Shoutout din sa'yo, J.A. Rides. Ayun. Shoutout din sa'yo, Ma'am Honey Grace Owen. Yun. Shoutout sa'yo, Ma'am Mercilita de los Reyes. Natuwang-tuwa kay Jordan. Ma'am Mercilita, shoutout po sa'yo. At shoutout sa'yo, Ma'am Marschel Snitz. Ayun. Shoutout sa'yo, Ma'am Marschel. Ayun. Tapos, merong may dun sa kasi, sa studio, sa YouTube studio, meron dong update tuwing weekly. Tapos pinapakita dun yung mga maliliit na logo ng mga nakikinig. Tapos meron akong nakikitang maliliit na logo na hindi ko kilala. Tapos nanghiram ako ng laptop. Sabi ko, silipin ko nga kasi sa sa cellphone, mahirap silipin yung yung YouTube studio. Kasi bihira lang yung maipapakita. So, nanghiram ako ng laptop. Sabi ko, sino kaya itong mga nakikinig na to? Mga hindi naman nagko-comment. Pero nakikinig sila, baka mahiyain. So, sinilip ko. Ayun. Sinilip ko. Tapos, ito yung mga nakita ko. Ayun. Sorry na. Kailangan ko lang talaga ipaliwanag. Kasi, please naman, yung mga masya-shoutout na mababangkit ko after nito, please, kahit isang comment lang, mag-comment naman kayo para makita ko naman at makilala ko rin naman kayo. Huwag kayo masyadong mahiyain. Mabait ako. Hindi ako nangangagat. Ayun. Ito yung mga nakita ko. Si Ang Misyonaryo, shoutout sa'yo. Si Ma'am Erneline Ontua. Si Manuel Graho. Sir Manuel, nakikita kita lagi. Ayun. Shoutout sa'yo. Si Jevon Rivera, shoutout sa'yo. Si Mikey May Heronimo. Si Robin Pogi. Si Robin Pogi, alam ko na-comment ito dati. Si Diony. Yan. Si Gerald Gomez. Si Jan Jaroni. O Jaron. At saka si Benis Ann Jacinto. At si Harbor 23.
Ayan, yung mga nabanggit ko, sila yung laging naka-tune in na nakikita ko sa YouTube Studio pero hindi ko kilala kasi hindi naman nagko-comment. So kailangan nating ah, silipin sa sa YouTube Studio talaga. Ayun. Sana po comment din po kayo para magkausap naman tayo kahit minsan. Ayun. Yun lamang. Yun lamang na. Kung may nakalimutan po ako at pa-shoutout na lang po kung may gusto po kayong batiin, magbabati ng birthday, and comment nyo lang po yan sa baba at gagawa natin ng paraan yan. Sa ngayon, yun lang muna, no? Maraming salamat po sa suporta, lalo na dun sa kabilang channel na may side channel nga pala ako sa mga bagong subscribers, please pa-check naman po at pa-subscribe na rin kasi naghahabol na lang ako ng subscribers. Malapit ko nang maabot yung watch hour. Please tulungan nyo po ako. Yun lang. Yun lang muna. Yun. Maraming salamat po. Ako po si Aling Maria. Kumain ng marami, uminom ng vitamins, laging magdasal at mag-ingat palagi. Yun lang. Ingat.